Yung tanong natin paglilingkod ay mula sa 09683-9675. Sabi niya, ako'y nakatagpo ng ibang sikta ng pananampalataya. Ang paunang tanong po niya sa akin at nais ko ding itanong sa inyo, naniniwala ka bang may Diyos Ina? Yan. Humingi ako ng talata sa Biblia na nagsuporta sa tinutukoy niya. At ito daw ay matatagpuan sa Galatia 4:26. Kaya talaga bang may Diyos Ina? Ayun ang kanyang tanong. Kasi siguro nabasa niya na rin ito, Brother Jerry, yung talata. Ano ang Jerusalem? Yun ba ang ina? O di kaya sa interpretation lang? Nagkadiferensya? Salamat po. Dave ng Makati. Maganda. Maganda. Tsaka kakaiba yung tanong. Oo, kakaiba talaga to eh. Kakaiba pati yung doktrina. Oo nga. Pero marami. Gumakalat yan ngayon, Brother Jerry. Mga Koreano ang kadarmihan nagpapasimula niyan eh. May naka-encounter ako na ganyan dito sa Las Piñas. Kunita, meron diyang grupo. Nagpupulong. Ito ang nagiging problema kapag basa lang ng basa na hindi pinag-aaralan, maaari ka mo paniwala. At kaya nga nagkaroon ng ganitong doktrina. Kasi nga, pag binasa mo yung tinanong na talata, 4:26 ng Galatia, ay ganito ang nakalagay, ngunit ang Jerusalem na sa itaas ay malaya, na siyang ina natin. Ay tapos ang usapan, may ina nga. Kaya lang wala naman yung Diyos Ina. So, yun ang mahirap pagka nagdagdag tayo sa talata. Wala na tayong problema dun ina. Tayag na tayo Ay kahit hindi tayo pumunta sa ibang talata, ando na sagot Tingnan ninyo, sabi ng talata sa binasa natin. Ang sabi doon sa 4:26, ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. Andun yung salitang siyang ina natin, tumutukoy doon sa Jerusalem. Kaya Diyos Ina daw yung Jerusalem. Ay, teka muna, kailan po naging Diyos Ina ang Jerusalem? Ilalabas niyan yung Diyos Ina, Jerusalem. Paano naging Diyos yung Jerusalem? Ay, ang katangian po, kapatid ng Diyos ay perfect yan Totoo yan. Walang pinagmulan, walang katapusan. Makapangyarihan sa lahat, nasa lahat ng dako. Yan ang sinasabi natin. Omnipotent, makapangyarihan sa lahat. Omnipresent. Omniscient. Tapos eternal. Yeah. May kakapit natin yung ang Jerusalem para maging Diyos Ina. Malaki hong panganib. Kasi ang Jerusalem, alam natin, kung paano ang Diyos ay perpekto at walang kapintasan, ay siya namang pagiging daming kasalanan ng Jerusalem. Oo yan. Ilang bisis tumalikod sa Diyos. Hindi ko alam kung yun ang kaniyang pananaw, yung mga nakausap niya, kung ang tinutukoy na Diyos Ina dyan ay ang Jerusalem. Pero yung nakausap ko sa Las Piñas, ay iba ang kanilang paniniwala. Talagang yung Diyos Ina ay nakatira sa langit at kasama ng Ama at saka ng Anak. So kung ang paniniwala ay ganun, laban sa talata. Laban sa talata. Kasi yung Diyos Ina, Jerusalem. Yun na nga, ang ibig natin sabihin. Kailangan, ang paniwalaan na lang nitong mga ito, ang Diyos Ina, Jerusalem. Yun, ang safe dyan. Oo, para magkaroon pa ng parang tama. Pero parang mali pa rin Kasi wala pa rin nung tinatawag na Diyos Ina. Ina, meron. Hindi ko mo ina, Diyos na. Totoo yan. At hindi ko mo ama, Diyos na rin. Maraming ama, hindi naman Diyos lalo pa kaya yung ina. Totoo yan. Nako mga kapatid, mga kaibigan. Siguro ipaglingkod na rin natin bakit binabanggit sa talata ng Biblia na yung Jerusalem tinawag ng ina nating lahat. Pagandahin na lang natin. Para makuha na lang natin yung magandang mensahe. Correct. Paano nga ba yun? Correct. Mga kaibigan, ang linaw ng talata hindi yan Diyos Ina. Ang tinutukoy ng talata dyan. Sa English nga, malinaw din Nakalagay dito sa English, doon sa King James Version. Sabi rito, but Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all. Pag sinabing which is, ang tinutukoy talaga, yung unang binanggit, yung Jerusalem. Ngayon, tinatanong bakit siya tinawag na ina nating lahat at bakit siya tinawag na sinasabi roon na nasa langit. Meron akong babasahin na isang, alam ko, paborito itong commentator, si Barnes. Ang kanyang komentaryo doon sa Jerusalem, which is above, ay ganito ang ating mababasa. Sabi niya, the spiritual Jerusalem, the true church of God, Jerusalem was the place where God was worshipped. And hence, it became synonymous with the word church
or it is used to represent the people of God. The word render above means properly up above, that which is above, and hence heavenly, celestial. Here, it means the heavenly or celestial Jerusalem. And the ginamit niyang quotation dito is yung Revelation 21 verse 2. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven. Hebrews 12 verse 22, ang kanya rin kinote na sabi ron, instead, you have come to the Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, with its thousands of angels. Napakaganda ng ng pagkakapahayag ni Albert Barnes. Ye are come unto Mount Zion and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem. Here it is used to denote the church as being of heavenly origin. Yeah. So, napakalinaw na hindi talaga Diyos ina, kundi ang tawag doon ay Jerusalem sapagkat pinaralel ito sa iglesia ng Panginoon. Ayan. Na ang sabi ay na binabanggit dito na nakita na ni Juan na bumababa galing sa langit. Ibig sabihin ito yung mga mananampalataya na dinala ng Panginoon, Brother Johnson, doon sa langit na bumababa mula sa langit dito binaba ng ating Panginoon na bagong Jerusalem.